mga kapare ko ay ang bagong gaming phone ngayon ni Oppo. At ito ang Oppo K13 Turbo Pro. And basic experience sa paggamit ko dito, masasabi ko na pang gaming talaga to. Naka Snapdragon 8S Gen 4 chip, merong built-in cooling fan at magandang cooling system, may 7,000 mAh battery capacity, naka OLED display, meron ding mga useful gaming features at higit sa lahat, pasado yung presyo dahil nasa under 20,000 pesos lang to. Pero ang tanong, mas better ba tong bilhin kaysa sa Poco F7, Redmi Turbo 4 Pro at iba pang mga Snapdragon 8S Gen 4 phones ngayong 2025. And syempre, alamin na rin natin yung pros and cons ito. Kaya ngayon kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin itong gaming phone ni Oppo. Okay, dating gawin, unahin natin pag-usapan yung build and design. Kapag iting sa design neto, mapapansin agad natin na pang-gaming yung datingan. May pagka-mecha yung design neto, naka two-tone color combination, may RGB lighting, and higit sa lahat, merong built-in cooling fan, which is a typical design or identity ng isang gaming phone. Neon Turbo design. Yan yung tawag ni Oppo sa design na ginawa nila dito, and available nga pala to sa 3 color variant. Meron tayong white na hawak-hawak natin ngayon, and syempre hindi pwedeng mawala, meron din tayong black, and lastly, meron tayong purple variant na for me, ito yung pinakamaganda na color variant na pwede nyong bilhin dahil unique yung colorway. Kaya if ever na order kayo, go for this color variant. Mas maangas tingnan. Kapag iting naman sa build neto, common build lang, naka-plastic frame, plastic back, and also glass front. However, walang official information kung ano yung ginamit na glass protection dito. Pero based sa pag-search at paghahanap-hanap ko online, may nakita ako na sinasabing Jundon glass daw yung ginamit dito, which is a scratch-resistant glass protection, which is parang Panda glass protection. Pero just as I said, hindi to 100% sure, nakita ko lang to sa ilang website. Ang maganda pa dito, meron na tong IPX6, IPX8, and IPX9 IP rating. Meaning, okay lang mabasa, maambunan, maulanan, matapunan ng kung ano, and also matubog siya sa tubig up to 1 meter. And yes, surprising to para sa isang phone na merong built-in cooling fan dahil alam naman natin yung Red Magic phones hanggang IP54 rating lang yung pwede nalang ibigay and sometimes wala pa nga dahil nga meron din tong built-in cooling fan. However, magkaiba yung ginamit nila na engineering method sa paggawa ng built-in cooling fan neto dahil yung design dun sa mga Red Magic phones na testing natin, meron silang external vent. Bale, mas malaki yung pwedeng palamigin or ventilation area ng mismong Red Magic phone. Unlike dito sa ating Oppo K13 Turbo Pro na pa L-shape at super compact lang nung sizing. Bale, sa mismong fan, andyan na rin mismo yung ating external vent. So, ibig sabihin, hindi siya kagaya ng Red Magic na magko-cross sa mismong device. Pero ang main question dito effective nga ba talaga yung cooling fan neto? Or should I say, effective ba yung cooling system itong Oppo K13 Turbo Pro? Again, yung ginamit na chipset dito is the Snapdragon 8S Gen 4 chip. And from my own experience sa mga 8S Gen 4 phones na na-test ko and nagawan ko ng reviews before, gaya na lang ng review natin sa Poco F7, Redmi Turbo 4 Pro, and also nating Phone 3, alam natin na pasado at pumapalo yung performance ng 8S Gen 4. Pero at the same time, alam din natin na pumapalo din yung temperature dito. And yan din yung reason kung bakit super interested ako sa phone na to dahil yung wala na cooling solution doon sa mga phone na nabanggit ko ay maaaring nandito na o nilagay ni Oppo sa phone na to. Kaya para malaman kung effective nga ba talaga yung cooling system neto, nagsagawa kami dito ng testing at sinanang namin to sa 2 testing method. Bale, yung unang testing na ginawa namin dito, nag-run kami ng 4 na wildlife extreme stress test dito. Bale, 2 na naka-on yung fan and 2 din na naka-off yung fan. Unahin natin yung 2 testing na naka-turn off yung fan. Pagdating sa first testing, nakakuha tayo ng 4,539 best loop score and 2,248 lower loop score. Then 49.5% naman yung stability na nakuha natin dito. Tapos yung max temperature natin is 49 degree Celsius. Bale, sa testing to naman natin, same pa rin, naka-turn off yung fan. Nakakuha naman tayo dito ng 4,439 higher loop score and then 2,279 naman na lower loop score. Nakakuha naman tayo dito ng 51.3 stability and same max temperature na 49 degree Celsius. And take note lang na gadasalang namin ng testing dito pinapahinga namin ng 10 minutes yung device para makapag-cool down siya. So, ibig sabihin, nasa normal temperature siya. Anyway, ito naman yung nakuha namin nung naka-turn on yung fan. So, unang testing na naka-turn on yung fan, nakakuha tayo ng best loop score na 4,473 and lowest loop score naman na 3,723. Ang maganda dito, nakakuha tayo ng stability na 83.2% and max temperature na 46 degree Celsius lang. Sa pangalawang testing naman, almost the same lang yung nakuha natin. 4,441 yung best and then
nasa 3,870 naman yung lowest loop score. Pagdating naman sa stability, nasa 87.1%, and then merong max 46 degrees Celsius temperature na na-accumulate. So based sa benchmark testing na ginawa natin, makikita natin na effective yung ating built-in cooling fan or overall cooling system nato. Pero syempre, yung needed talaga nating makita ay yung performance nato pagdating sa actual gaming. Kaya syempre, sinalang namin to sa gaming test. And Genshin Impact yung game na pagtetestingan natin dito. Bali dito, same mechanics lang din. Maglalaro tayo dito ng tig 30 minutes. Isang hindi naka-turn on yung fan at isang naka-turn on yung fan. Syempre, max out settings yung Genshin Impact at same sila na naka-enable yung frame rate interpolation. And yes, supported na po ng K13 Turbo Pro yung ating frame rate interpolation pero in just limited games kagaya na nga lang netong Genshin Impact. Anyway, sa first test namin, naka-turn off dito yung cooling fan and just I said, naka-enable yung ating frame rate interpolation and then nakasagad to sa high graphic settings. And pagdating sa naging performance ito dito, as usual para sa 8S Gen 4 chip, smooth yung performance natin and super playable ng Genshin Impact. Naglalaro nga rin pala yung FPS natin sa 80 to 120 FPS. Take note kaya naging 120 yan dahil nga naka-on yung ating frame rate interpolation. And yes, in overall pagdating sa performance nito dito, goods na goods. And after ng 30 minutes ang paglalaro, nakakuha tayo dito ng 48 to 49 degrees Celsius pagdating sa kanyang front and also back temperature, and then nasa 50 to 51 degrees Celsius yung nakuha natin sa kanyang cooling fan or dun sa area na kung saan nandoon yung ating built-in cooling fan. Now, pinagpahinga namin to ng 10 minutes and then sinabak ulit namin sa game testing. Same format pa rin, max out settings, and then naka-turn on yung ating frame rate interpolation. But ngayon, naka-turn on naman yung ating cooling fan. Pagdating dito, solid 120 FPS pa din yung nakuha natin at mas stable siya unlike kanina dahil kanina bumababa ng 2 digits yung FPS natin. Dito, naglalaro na lang ng 100 to 120 FPS which is good para sa ganitong phone. Then after ng 30 minutes ang paglalaro namin sa ganitong setup, ay nakakuha kami dito ng 43 to 46 overall temperature. And galing yan sa 48 to 49 degrees Celsius nung naka-off yung ating cooling fan. Then pag pumunta naman tayo sa ating cooling fan, makikita natin na nasa 41 degrees Celsius lang yung nakuha natin dito galing sa 50 degrees Celsius max temperature na natala natin kanina. Kaya based dito, masasabi ko na effective talaga yung cooling system na nilagay ni Oppo dito. Halos same lang kasi ng F7, Redmi Turbo 4 Pro and dating Phone 3 yung temperature na nakuha natin nung wala or hindi naka-on yung cooling fan. Naglalaro kasi yan sa 46 to 49 degrees Celsius. And take note lang din na naka-turn on yung ating frame rate interpolation yan. And kung sakaling napapaisip kayo kung ano yung temperature niya if ever na hindi naka-turn on yung ating frame rate interpolation pero naka-max out settings at naka-turn on yung built-in cooling fan, nakakuha po tayo dito ng maintaining 50 to 60 FPS and after ng 30 minutes sa paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 41 to 43 degrees Celsius and then 38 degrees Celsius yung nakuha natin na temperature doon sa ating cooling fan. Tinasting din namin to sa mga MOBA games para sa mga MOBA game player dyan. And pagdating sa naging performance natin dito, ako na yung unang magsasabi na optimize po itong phone na to para dito sa MLBB, HOK at saka Wild Rift dahil solid 120 FPS yung nakuha natin, meaning max out settings silang tatlo. Ganon din yung naging performance niya pagdating sa CODM, naka 120 FPS MP and then 90 FPS naman sa VR mode. Max out settings din po yan kaya goods na goods kung ano man yung nilalaro nyo sa dalawa, mapa heavy and also common game, walang kaproblema. Pagdating naman sa temperature na nakuha natin, naglalaro lang ng 38 to 40 degrees Celsius yung nakuha natin sa mga MOBA game. And ganun din yung nakuha natin pagdating sa CODM. Pero ang tanong ko dito, papasa ba to pag sinalang natin to sa ating extreme gaming test? So abang-abang kayo dyan kasi meron na kaming nagawang video about dito so ipapublish din namin after naming i-publish yung video. Kaya kung interested kayo doon, abang-abang kayo dito sa channel. Click nyo na yung subscribe button kung gusto ninyo. Anyway, move na tayo dyan sa gaming side. Pasensya na, medyo natagalan. Gaming phone kasi, kaya more dyan talaga yung talking natin. Pero ganun pa man, meron pa itong ibang mga specification na pasado din in terms of solid gaming phone. And simulan natin sa display na to. Naka 6.8 inch, 120Hz AMOLED display na to na may 2.8K resolution. Kaya kung usapang media consumption or movie watching man, walang problema. Goods na goods yung ating display dito. Naka wideband L1
certification na nga rin pala to sa Netflix, kaya wala talagang problema in terms of anime and movie watching. In terms of outdoor use naman, wala din magiging problema. Meron na tong 1600 nits peak brightness, kaya visible na visible yung mga contents if ever na gagamitin natin sa labas. May 240 Hz touch sampling rate na rin. Meron ding responsive in-display fingerprint. And higit sa lahat, kapansin-pansin na rin na manipis yung bezels neto for the price. Nga pala, may option tayo dito na i-change yung resolution natin to 1080p and 2.8K resolution sa settings para makasave tayo ng battery if ever na maglalaro tayo ng mga games. Isa po sa bintahin neto ay yung kanyang massive 7,000 mAh battery capacity. And thanks sa silicon carbon technology, kaya naging possible yan. Kaya kung mapapansin natin yung size neto, hindi ganun kakapalan pero malaki yung battery capacity niya. And same ng ilang mga phones na na-review natin before na merong massive battery, hindi din just a number lang yung 7,000 yan. Talagang makunat yan. And mapapatunayan yan ng actual testing natin, which is extreme gaming test. Sa loob ng pag-shoot namin ng mismong gaming test na yon, umabot po ng 5 hour plus yung tinagal na playing time na to bago siya tuluyang malobat, which is nice. Pagdating naman sa software neto, ginamitan na to ng ColorOS 15 and under to ng Android 15. And based sa naging experience ko sa OS neto, isa lang yung masasabi ko, smooth, dahil smooth yung naging navigation natin dito. Maganda yung set ng animation na ginamit nila. Wala akong na-encounter na bugs dito at gusto ko nga lang din palang i-emphasize na mas nagustuhan ko yung animation neto or yung ginamit nilang animation unlike sa Origin OS. Pero mas gusto ko pa rin yung Origin OS kasi dito sa ColorOS. Halos wala kasi akong bugs na nakikita doon. And para sa akin, mas magaan yung Origin OS unlike sa ColorOS. But ganun pa man, in terms of navigation, just I said, panalo. Pero dahil nga China ROM itong ating Oppo K13 Turbo Pro, syempre asahan na natin na nandito yung mga China bloatware application at saka yung mga Chinese notifications na medyo nakakailang sometimes. Pero don't worry, madali lang naman tanggalin yan. Actually, may nagawa na akong tutorial para dyan. Pwede nyo pong panoodin tong video na to for more information. Alam kong gaming phone to, pero pag-usapan pa rin natin yung kanyang camera part. Actually, meron pa rin siyang ipagmamalaki pagdating dito. Meron nga pala tayo ditong 15 megapixel para sa kanyang main camera and then 16 megapixel naman pagdating dito sa ating selfie camera. At yung video nga pala na napapanood nyo ngayon is shoot dito sa kanyang selfie camera and then yung audio din na naririnig ninyo is galing sa built-in microphone ng phone na to. And actually, yung kaya niya lang i-shoot dito is 1080p at 30 fps na nakikita nyo ngayon. So, hindi pa nito supported yung 4K resolution shooting. At kagaya lagi ng sinasabi ko, hindi na siya ganun ka-acceptable kung ako yung tatanungin. But dahil nga isa tong gaming phone, so I assume na bibili nyo to for gaming. So, I assume din na hindi ganun ka-importante sa inyo itong kanyang selfie camera video capability. But, pagdating sa kanyang camera part, meron naman siyang ipagmamalaki. Check ninyo to. Pagdating sa photo quality sa nakuha natin dito, masasabi ko na goods na yan para sa isang phone na focus on gaming. Magandang implementation ng image processing nila dito dahil pagdating sa colors, saturated yung color ng mga nakuha nating photo. Medyo napansin ko lang din na contrasty yung image natin, pero pagdating sa detail, nandun naman yung ating sharpness. Kitang-kita natin yung mga detail kahit papano. Pagdating naman sa kanyang HDR capability, pasado na para sa akin, pero pagdating sa mga low light part, doon na siya nahihirapan. Kagaya ng ibang mga phones out there. Kumbaga, pwede na. And gaya lagi ng sinasabi and also suggestion ko, hanap ng proper source of light and also proper positioning din dahil yan yung pinaka best key para makapag-nailed ng good looking photos. So pagdating dito, ganun pa rin yung advice ko. But in overall, para sa isang gaming phone, pwede na yung kanyang camera part. Okay, bago tayo pumunta sa final verdict, usapang cons muna tayo. Unang-unang cons ko dito China ROM po itong device ito. Meaning, wala po tayong local warranty at mabibili lang po natin to sa mga trusted shop dyan sa Lazada and Shopee at ilalagay ko nga pala yung link ng store na pinagbilhan ko neto. And also, pwede na rin tayong makabili kay A-Triple-H Xiaomi Manila dahil meron pa rin po silang on-hands neto. So sabihin nyo lang na napanood yung video na to and then i-PM nyo siya para mapag-usapan ninyo kung magkano yung unit and also kung paano kayo magta-transact. And then yung isa and last cons ko dito is yung kanyang mobile data connection dahil currently yung 5G deployment na ginamit nila is SA deployment. Meaning neto, dahil gumagamit tayo ng NSA deployment dito sa Philippines, hindi tayo makakakuha ng 5G connections sa Smart, Globe, Sun, and also TM dahil NSA pa rin yung ginagamit nila. Pero kung dito user ka, enabled na po dito yung 5G connection. So, yan yung dalawang cons na masasabi kong major cons ng mismong unit na to. But kung titingnan natin yung pros neto na kanina ko pang sinasabi sa inyo kanina, mas namang yung mga bagay na yun kaysa sa mga cons na to. Pero kung deal breaker sa inyo to, comment nyo sa ibaba kung goods ba sa inyo or hindi. Pero kung ako yung tatanungin nyo, my final verdict is oo, goods po to kung bibili ninyo. Lalo na kung pinag-iisipan ninyo ang Poco F7 and also Redmi Turbo 4 Pro at hindi problema sa inyo yung mga cons na nabanggit ko. Check nyo po ito yan sa description down below. Anyway, dito ako natatapos
po sa inyong video and maraming salamat sa panonood. Yun lang guys. Peace out.